Teka, switch ko lang ito Yung speakers ko from speakers. Check. Okay. Good evening, Sir Aaron. Good evening, Sir Froilan, Ma'am Christine, Sir Carlo, Sir Jeffrey. Ayan. Medyo padami na rin tayo. Wait natin yung iba. We still have 2 minutes left. For those of you guys nakapapasok lang dito sa Zoom for the second day, we do have a Telegram GC wherein you can join and ask questions inside the Telegram GC. Meron pa ba ditong naliligaw na hindi mabuksan yung kanilang dashboard? Let me know in the chat. Kung hindi pa yan ninyo ma-check yung dashboard ninyo. Para mabagal yung net ko ngayon, please let me know kung okay yung audio ko. Otherwise, I'm gonna restart my computer. Okay lang ba yung audio? Okay lang ba? Hindi ba siya choppy? Yung kahapon pa natin na session nasan po. Miss Christine, kung kapapasok mo lang, nandito ka ba kahapon? Nag-send po kami ng email, nandun po yung instructions. No? Kung hindi nyo po na-receive yung email po namin, I'll be sending it over again here, yung instructions, no? I believe nandito ka kahapon. Tama ba? Dashboard. Or kagabi pala. Gabi pala yun. Ito po yung link nung nawala po kayo. Ito po yung instructions, no? Paki-click na po yung link na yan, tapos nandito po yung promo code na gagamitin niyo. Okay? So, save niyo na po yung link na yan para hindi po kayo ma-lost, hindi po kayo maligaw. Or otherwise, you can check your email. Kahit wala po kayo kahapon, nandoon po sa email yung instructions. Please check your email. Kung wala po sa primary inbox, baka nandun po sa spam folder. Susundan nyo na lang po yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Okay? So, let us welcome everyone dito sa ating day 2, si Miss Rose Cabente. Ayan, si Sir Chris Lawrence Palma. Magandang gabi. Miss Roxanne. Ayan. Miss Almira. All right. So, let me just quickly share my screen. By the way, yung mga wala pa sa GC natin, andito yung link. So I'm gonna sending it over here. Eto. Okay? So hanggang December pa yung GC na yan, and by December 31, i-dissolve ko na po siya. So you can still ask questions there, pero I would suggest na doon kayo sa forum mag-ask ng questions, no? Kasi doon moving forward, yung forum po natin na magiging natin, parang question and answer portion, no? Ito po yung forum, you can save it somewhere. Pwede nyo i-save sa notepad ninyo. Ang tawag dito? Due to the large number of participants. Okay. So save nyo yung link na yan para you can ask questions there. Kasi yung magkakaroon na lang ng Telegram GC is for those na nag-upgrade sa Digital Scientist course, no? But still, again, you can still utilize that forum. Plus, yung mga wala pa sa Facebook group natin, no? You can still join here para you can still ask questions, no? Ito po yung link ng group natin, yung mga wala pa sa Facebook group, you can join para po i-accept ko po kayo dito. Okay. Without further ado, let's go here and let me share my screen. And let's start our lesson for tonight. Okay, let's share it here. Okay. So, sino yung nakapanood nung or nakita itong ad na ito? Let me know yes in the chat. Type yes in the chat. All right. Yan, si Ron, si Miss Roxanne, si Che, si Rose Cabente. Yan. All right.
So you might be thinking, ano ba tong Facebook auction, no? To simplify the term para mas naiintindihan po ninyo yung word na auction, it's all about it's basically a bidding, no? Binibid po ni Facebook yung budget ninyo sa loob ng Facebook auction, ng algorithm niya, no? Yung budget niyo po is basically kinukonsume niya based on how many times or how many people have seen your ad. No, ganun po siya kina-calculate, no? So para mas maintindihan natin ito, ano nga ba yung bidding system ni Facebook and ano ba yung mga campaign objectives na pasok po doon sa current industry na meron kayo ngayon or na nandoon kayo ngayon, no? So let's assume na meron kayong 10 million na audience size. Yung 10 million na audience size na yan, nabi-breakdown niya ni Facebook in terms of the likelihood of people who are going to engage or interact with your ads or with your Facebook page. Now, nasa-segment yan, nasa-segmentized yung, I don't know if that's the correct term, segmentized, or nasa-segment na lang, no? Into different types of people, no? And the first thing that we need to understand, if you select awareness, you are telling Facebook to find more people who are likely to recall your brand, no? Or you remember your brand. Kaya makikita mo dito maraming eyeballs, maraming mata. Basically, what you are trying to inuutos mo kay Facebook eh. Ito yung 'di ba? Kasi si Facebook is a data machine and Facebook will not understand kung anong inuutos mo sa kanya by simply uh, anong tawag dito, selecting all the campaign objectives that would, fit for your business. Now, yung awareness kasi, ang binibili mo dito, pinakamababang cost per 1,000 impressions. Ang CPM stands for cost per mille or cost per mille. I think it's a French word if I'm not mistaken. Some people call it cost per message. Okay lang din naman 'yon, wala namang problema do'n, hindi naman siya mali. But para mas magkaintindihan tayo, when I say cost per mille or cost per 1,000 impressions, yan yung unang-unang china-charge sa'yo ni Facebook, no, per 1,000 impressions. Ngayon magtataka ka ba, "Coach, bakit gano'n? Wala namang nag-message sa page ko, pero na-charge pa rin ako ni Facebook." Na-charge kayo ni Facebook kasi napakita yung ads ninyo sa number of audiences, no? Regardless kung may na bumili or wala, i-cha-charge kayo ni Facebook kasi based on per 1,000 impressions ang calculations ni Facebook in terms of your budget, no? Again, awareness, campaign objective awareness, if you are a company na merong billions or millions of billions of pesos to spend on ads, then it would make sense if you're going to select awareness campaign because you want to get more eyeballs at the lowest cost per 1,000 impressions. Okay? So, pang malalaking kumpanya po 'yan, itong awareness na campaign ang ginagamit. Kung hindi ka naman malaking kumpanya, I'd rather not touch this campaign objective. Okay? Now, down the line is the traffic campaign, no? You are telling Facebook to find more people who are likely to click the link or visit your website at a lowest cost per click. Kung yung nasa taas, cost per 1,000 impressions, itong nasa baba, inuutusan mo si Facebook na maghanap ng mga tao na may pinakamababang cost per click. Okay, paano nalalaman ni Facebook 'yon kung sino yung mga taong 'yon? Kasi kilala ni Facebook yung behavior ng bawat isa sa inyo. Kung kayo ba ay clicker, kung kayo ba ay engager, at kung kayo ba ay mahilig manood ng videos sa Facebook newsfeed po ninyo. So kilala po kayo ni Facebook, no, kung kanino ipapakita. Sa clicker ka ba belong? Sa awareness ka ba belong? So alam po niya 'yan. So makikita niyo po dito may mga yung mga hands na click, ayan.
Now, dito sa traffic, automatically, ang CPM niya mababa din o yung cost per 1,000 impressions. Mapapansin nyo yan, pagdating nyo sa reporting column ng CPM, mababa din siya. Pero ito, pinaka-cheap talaga tong awareness. Pero ito, mababa din yung CPM niya. Halos magkapantay sila ng awareness. Pero ang titingnan mo dito, yung cost per click, sobrang baba. Okay? And down the line is, itong nasa gitna is engagement. No? When you boost a post, for those people here na nagbo-boost na ng post nila or yung the regular boosting nila na wala sa ads manager or yung ginawa natin kahapon, ang default nun is engagement. No? You are telling Facebook to find more people who are likely to engage with your page. Someone who is going to message your page, to comments, likes, and shares, and watch your videos. So ito yung mga tao na ma-engage, ma-comment, how po, interested, paano po yan, alam mo yun, basta magko-comment sila. Ito yung mga taong hinahanap mo, ito yung mga taong inuutos mo kay Facebook na hanapin niya. No, I'm not saying na hindi ka magkakaroon ng benta doon. As far as you can see it, yung mga dollar sign na yan, those are, ang tawag dito, those are sales. Ayan. So kaya mapapansin mo yung traffic tsaka engagement, pareho silang mababa ang cost per 1,000 impressions. Okay? But Facebook will find people, pag engagement yung ginamit mong campaign objective, to find more people who are likely to engage with your page. Kasi yun ang inutos mo sa kanya. No, susundin niya lang kung ano inutos mo sa kanya. Now, down the line, sa baba ni engagement, makikita nyo dito leads. No? You are telling Facebook to find more people who are likely to become a lead. Those people na magbibigay sa inyo ng information like contact info, like their mobile number or email address. No? And these people are a bit of quality people na hahanapin ni Facebook sa loob ng kanyang ano tawag dito? Database or yung kanyang inventory. Kasi kaya ako sinabing inventory, guys, kasi you are part of the inventory ni Facebook. You belong to an inventory. You are the product already as a user ni Facebook, no? Now, so sa leads nga, I would suggest if your products or your services would cost your target audience like millions or let's say thousands of pesos or millions of pesos, I would suggest you run a lead generation campaign because you want to teach the Facebook algorithm to find more people who are likely to become a lead. So, i-mute ko muna kayo, guys. Yung mga ano yan. So, yan po yung leads, no? In this section, yung lead generation campaign, you will be probably seeing a much higher cost per 1,000 impressions. Kasi ang tawag dito, OCPM or yung Optimized CPM. Ibig sabihin nun, pinapersa mo na yung algorithm na hanapin yung mga tao na most likely to convert. No? Kasi yung mga nasa taas, hindi naman sila talaga pabili sa'yo. O imagine mo yung 10 million na audience size na yon, pababa ng pababa, ito lang yung bibili sa iyo talaga. Hindi naman yung lahat bibili sa iyo yung 10 million na yan. So probably let's imagine nasa 700,000 lang to or nasa 500,000 yung mga posibleng bumili yung nasa baba. Yung app promotion, hindi na natin itatackle to kasi wala naman tayong apps na pinopromote. Now let's go to the sales campaign. Etong sales campaign, I would suggest you have a website or a landing page so that you will be forcing the algorithm to find people who are likely to make a purchase, especially if you are in the e-commerce business. Meron kang product na binibenta and you have a website, let's say Shopify store or whatever website you have, ito yung lagi mong i-ano. Kung halimbawa, yung product mo naman is roughly nasa 1,000 lang or below 1,000 pesos or 2,500 pesos na worth of products, pwede na yung sales. Gamitin mo yung sales. Ngayon, ano napapansin nyo sa baba? No, sinong keen observer? Ano napapansin nyo sa baba?
By the way guys, ito OCPM din, dalawa tong OCPM. Leads OCPM, tapos yung conversions OCPM din. Ibig sabihin ng optimized CPM. Optimized cost per mil or optimized cost per mil, pareho lang sila sa taas and baba. Anong napapansin nyo dito sa baba? Sinong take a guess? Wala? Walang napapansin? Less clicks? More eyes? More eyes yung nasa taas. Lowest population, madaming dollar signs, yes, Miss Chep. More sales, tama naman si Sir Jeffrey. Clicks leads to sales, lead events, okay? Click, no more eyes. Yes, no more eyes. Pero, yun, si Miss Christine ang tumumbok ng, anong tawag dito? Natumbok ni Miss Christine yung anong tawag dito, yung ibig kong sabihin. Pansinin nyo guys, yung 10 million na audience size, bottom na siya, pag pansinin nyo, para siyang imbudo, para siyang funnel, or funnel siya, imbudo, na pagdating dun sa baba, kung 10 million yung total audience size mo, pagdating sa baba, hindi naman ganun karami yung bibili sa'yo. Okay? Imaginein mo, sabihin mo na lang ito, nasa 7 million tong nasa taas na. Tapos, let's say, mga 2 million tong nasa gitna na to. Tapos around nasa 700,000 itong nandito. Tapos ito 300,000. No? So tama ba yung calculations ko? So yun, that's a total of 10 million na audience size. So ibig sabihin yung nasa baba hindi siya ganun karami, lumiit siya. So natumbok ni Miss Christine yung ibig sabihin, lumiit yung number of audience na most likely to become a lead or sales or to have a purchase. Now imaginein mo, kaya tumataas ang cost per result mo kasi imaginein mo ikaw si advertiser A, no? And meron kang tatlong competitor, let's say si advertiser B and si advertiser C. Now, when you run a campaign and you use a small budget, let's say 100 peso budget per day, ang tinatarget mo noon yung low-hanging fruit na tinatawag o yung tier 1, no? Ibig sabihin noon, yung 100 pesos mo na budget, as much as possible, binibigyan ka ni Facebook ng result. Kasi gusto ni Facebook na na magkaroon ka ng result para maengganyo ka na mag-increase ng budget mo ulit. No? Kasi you want kapag nakakuha ka ng result, ang tendency is mag-a-add ka ng budget, tama? 'Di ba kasi ano ka oy, nagka-result ako, nagkaroon ako ng sales. So ang gagawin mo, tendency nun, mag-increase ka ng budget. So ibig sabihin, mas gusto ni Facebook 'yon na mag-i-increase ka ng budget, tama? So now, let's assume na nag-100 pesos ka per day na budget and si advertiser B, ganun din, at 100 pesos na budget din siya. So yung low-hanging fruit na yon, yung tier 1 na audience size, pinifeed yun sa'yo sa yung ads mo sa mga tao na to na target audience mo. Tingnan mo dito sa tier 1, hindi naman sila ganun karami. Tatatlo lang sila, Tatatlo lang sila. Parang demonstration lang to guys, hindi ko sinabing tatlo lang yung makukuha nyo. What I'm saying is this is just a parang a rough explanation on what's happening inside the Facebook auction. So, sooner or later, yung 100 pesos mo, masasaturate niya yung audience na kaya ng budget mo. And makikita mo dun sa ad set level, nakalagay doon, learning limited. Okay? Ibig sabihin nun, sinasabi sa'yo ni Facebook na Miss Roxanne, hanggang dito na lang yung kaya kong ibigay sa'yo na conversions sa budget na inallocate mo sa akin, which is 100 pesos. Ibig sabihin, paikot-ikot na lang siya doon sa audience size na yon. I'll explain it later, no, after this one. Paikot-ikot na lang siya doon. And then, sinasabi ni Facebook na wala na akong kayang ibigay sa'yo. Hanggang dito na lang. Kaya, ang nakalagay doon, nagkukulay orange yun,
nakalagay is learning limited, no? Ang sinasabi ni Facebook, magkaroon ka ng at least 50 conversions in 1 week or 7 days in the 7-day period time frame. Now, imposible na magkaroon ka ng 50 conversions in 1 week kung ang budget mo ay 100 pesos or sobrang liit, no? Again, I'm not saying na 100 pesos yung budget mo, hindi ka magkakaroon ng resulta. Magkakaroon ka ng resulta, pero sooner or later, mamamax out mo yung number of audience na yun, even if ang audience size mo is 10 million. Okay? Pag na-max out mo yung audience na yun, ang mangyayari po doon, magle-learning limited siya. Ang sinasabi ni Facebook, it's either i-increase mo yung budget or test a different audience targeting. Now, let's assume na you increase your budget. Sabihin mo kay Facebook, okay, wala na akong mahanap dito. I'm going to increase my budget because profitable naman ako. What's gonna happen is, when you increase your budget, kung dati 10 pesos lang yung ang tawag dito, yung cost per result mo, when you increase your budget, ang mangyayari po nun, mag-i-increase din po ang cost per result. Okay? Bakit? Kasi pag nag-increase ka ng cost per result, you have to understand na meron ding competitors mo inside the Facebook auction that will also going to increase their budget na magkukumpit dito sa audience na, let's say, tier 4 and 5. Ano, ibig sabihin, naglalaban-laban na kayo dyan. Makikita mo dito yung audience niyan from small to big. Ibig sabihin, marami na yung audience na matatarget ninyo. Same audience na nandito sa bottom funnel. Okay? Ibig sabihin, nagkukumpit na kayo pare-pareho dyan. Ngayon, pag in-increase mo pa yung budget mo dyan, halimbawa, gusto ko na magkaroon ng mas maraming eyeballs. Gusto ko mas maraming magkaroon ng makita yung ads ko na mas maraming tao. So, ibig sabihin, kayong tatlo dyan, nagkukumpit na kayo, labo-labo na kayo dyan. So, ibig sabihin nun, mamimili na sa Facebook ngayon kung kaninong ad ang mas ipapakita doon sa number of audience na nasa taas. Kasi nakikita nyo, marami yung audience dito na posibleng bumili sa inyo, pero you have to assume then that there are many competitors going to bid within the same target audience. Napansin nyo ba guys? Stop sharing ko muna. Napansin nyo ba, nung nag-enroll kayo sa akin, meron ding lumabas ng mga katulad ko na Facebook ad specialist din. So ibig sabihin, kahit hindi pa nga kayo nag-enroll sa akin, nung nag-click pa lang kayo or nanood pa lang kayo ng videos ko, meron din nagpa-pop up ng mga competitors ko. Ibig sabihin nun, yes, madami. Si Sean, si Miss Winnie, si Sir Carlo. Mas dumami yung anong tawag dito, yung advertisers katulad ko. Okay, I'm not gonna name them, but you'll get what I mean. So lumabas din sila. Then just imagine dito sa tier na to, yung tier 7, 8, and 9. Say for example, ako si advertiser A. Yung competitor ko lalabas din sa'yo, lalabas din yung isa pang competitor ko. Tapos kung ilang kaming competitors, maglalaban-laban yun doon sa number of audiences na nandito. Now, pag nakita ni Facebook kung alin ang mas converting, alin ang mas engaging na ad, alin ang mas quality na ad, yun ang mas ipapakita ni Facebook moving forward. Okay, na-gets? Kaya makikita nyo din dito, halimbawa, dati 10 piso yung binabayaran ko. Okay, when I increase my budget, may probability na ang magiging babayaran ko na is 45 pesos kasi in between ako ng 50 and 45 pesos. This is just a representation, guys. Now, dahil na outbid ko sila, yung competitor B and C, ibig sabihin, mas maganda yung ads ko, may probability na I'm not gonna be paying 45 pesos, but I'm just going to pay 10 pesos even if nandoon na ako sa top tier. Okay? Ibig sabihin, nasa top tier na ako, I'm supposed to get a cost per result of 45 pesos, but because I was able to outbid 2 of my competitors, ang nangyari, 10 piso pa rin yung binabayaran ko, even if marami na akong tinatarget na audience. Ang probability nun, yung competitor B and C ko, they are the ones who are paying 45 pesos. And me as advertiser A, dahil mas maganda yung ads ko, I'm only paying 10 pesos
at the most. So ganun po ang representation niya. Okay? Now, meron kang nakikita after ko, di ba? Di ba ang galing ni Facebook? Inom lang ang tubig, guys. So ganito lang yan bottom line, guys, no? Bottom line, wini-weigh ni Facebook kung sino sa inyo yung mas ipapakita sa newsfeed ng Facebook app. Okay? Just to give you a representation ng ibig kong sabihin, I'm just gonna draw here. Ako muna magdo-drawing, guys, ha? Ulitin ko, ako muna magdo-drawing. Wait lang, medyo mabagal lang. Bakit ayaw niya? New whiteboard. Ayan. Okay, so wait lang. Baka only host. Ayan. So, let's assume, guys, na eto si Miss Rose. No? Ayan si Miss Rose. Guys, by the way, nakikita niyo yung whiteboard ko? Type yes in the chat kung nakikita yung whiteboard. Ako muna magdo-drawing, ha? Ayan, okay. Good, good, good. So, let's assume, ayan, may nag-drawing na isa. So, ayan, erase muna natin, guys. Huwag muna magdo-drawing. Ayan. Ayan. Okay. So, let's assume ito si Miss Rose. No? Miss Rose, pagpasensya mo na yung drawing ko, naka-smile ka naman, no? Tapos, ang gagawin natin dito, si Miss Rose ay mahilig sa bags. No? Gusto niyang, mahilig siyang manood ng mga, anong tawag dito? Mga content about bags. No? Then, let's assume na si Sir Erwin is advertiser A. No? Si Sir Erwin. And si Sir Philip is advertiser B. Okay? Now, si Sir Erwin, sabi niya, Facebook, targetin mo nga to si Miss Rose na mahilig sa bag. Sabi naman ni Sir Philip, ako din, Facebook, targetin mo din ito si Miss Rose. Ngayon, sabi nung dalawa, willing, magla-launch ako ng ads ko at 12 midnight. No? And I'm willing to pay 500 pesos per day just to show my ads to Miss Rose, no? And the likes. Ibig sabihin, hindi lang si Miss Rose but similar behavior like Miss Rose. Sabi naman ni advertiser B, which is si Sir Philip, sabi niya ako rin 500 pesos, willing din ako mag-bid on a daily basis. Okay, now, let's assume that on the midday, sa kalagitnaan ng araw, charge si Sir Philip ng 250 pesos cost per 1,000 impressions. Tapos si Sir Erwin naman is 250 pesos ang CPM din po ni Sir Erwin. Ngayon, over time, throughout the day, mapapansin ni Facebook kung kaninong ads ang mas nagpe-perform. Ibig sabihin, malalaman ni Facebook kung kaninong ads ang mas engaging, mas quality, at mas converting. Ang mangyayari po noon, dahil ang cost per 1,000 impressions ni Sir Erwin ay 250, pareho sila ng 250, nagkataon mas maganda yung ads ni Sir Erwin. Okay, ibig sabihin, good job. Good job yung, anong tawag dito, yung ads ni Sir Erwin. Ang mangyayari po noon, bababaan po ni Facebook ang cost per 1,000 impressions ni Sir Erwin. Mangyayari po noon, kung nagbabayad si Sir Erwin ng 250 pesos, magiging 200 pesos yan, magiging 150 pesos ang CPM niya, pababa ng pababa. Pag bumaba ang CPM ni Sir Erwin, ang mangyayari po noon, tataas po ang number of impressions. Pag tumaas po ang number of impressions, anong mangyayari? Mas marami pong mag-i-inquire, mas marami ang manonood ng videos nyo, mas marami po ang magko-comments, mas marami po ang potential na mag-convert doon sa ads po ninyo. Okay? Now, dahil po, ang nangyari po kay Sir Erwin, dahil maganda yung ads niya, nire-reward po ni Facebook. Okay? Ano yung reward ni Facebook? Eto, pababain yung cost ni Sir Erwin.
Ngayon, dahil pangit yung ads ni Sir Philip, ang mangyayari po noon is tataas po ang CPM ni Sir Philip. Magiging 300 pesos po ito. 300 pesos CPM. Magiging 400 or 450 CPM. 500 until such time na mataas na yung cost niya. Kapag tumaas yung cost mo, okay, pataas yung cost, ano mangyayari sa ads ni Sir Philip? Bababa ang number of impressions, no? Pag bumaba po ang number of impressions, ano mangyayari? Kokonti po yung mas magi-inquire, kokonti yung mas makakapanood ng videos nyo, kokonti po yung mas magkakaroon ng engagement sa ads po ninyo. Ngayon, ano mangyayari? Ipe-penalize po kayo ni Facebook. Ang tawag po doon is penalty. Pine-penalize kayo. Pag na-penalize kayo ni Facebook, mas ipapakita po yung ads po nung competitors ninyo as compared po sa inyo. Kaya magtataka kayo, bakit ganun coach? Ang taas na ng cost ko ngayon. Dati ang binabayaran ko is 10 pesos. Ngayon 50 pesos na po, 120, 250. Okay, that means na outbid kayo ng competitors po ninyo. Ganun lang po siya kasimple. Ngayon, coach, paano ako makakasiguro na mas maipapakita yung ads ko sa target audience ko? Simple lang. Merong 3 grading si Facebook na binibigay. Number 1 is below average. Below average. Number 2 is average. Okay? Number 3 is above average. Ayan po yan. Ngayon, makikita nyo po yan mamaya, ipapakita ko doon sa Ads Manager. Kapag ang inyong ads ay puro below average, ibig sabihin po noon, walang kwenta yung ads ninyo. Pasensya na sa word, no? Ibig sabihin po noon, hindi po pinapansin yung ads po ninyo. Below average yung quality, below po yung engagement, below po yung conversion rate ranking. Ibig sabihin, walang nagko-convert. Pag yung 3 na to, nakita nyo doon sa column niyo sa reporting column, puro below average, ibig sabihin po noon, may problema kayo sa lahat. Mapapakita ko sa inyo maya-maya. Ngayon naman, pagpasok yung inyong ads, nasa average naman, so wag kayong mag-worry. So pasok naman yung ads ninyo, ibig sabihin across all your competitors, you are basically on the average. Ito yung gusto nating makita above average. No, kasi 3 lang yung grading system na pinapakita or yung grading system na binibigay sa inyo ni Facebook. So yung 3 lang na to ang kailangan niyo maintindihan pagdating po ninyo doon sa Ads Manager po ninyo. Now, let's head over doon sa Ads Manager and see which of those na-mention ko kanina or ngayon lang ang kailangan nyo tingnan. So let's go ahead dito sa isang campaign ng isang client ko para makita po ninyo yung ibig kong sabihin. No? Ito po siya. Let me head over dito sa ito po. Let me share my screen. Ayan po siya. So, ngayon, nandito po tayo sa isang account ng client ko. Makikita nyo po dito sa column, nasa ad level ako sa ad section. 3 kasi yan di ba? Sa Ads Manager. Campaigns, ad sets, and ad level. Ngayon, pag tinignan mo siya dito, ibig sabihin, yung quality ranking, ito yung sinasabi ko sa inyo na above average. No? Ibig sabihin, sinasabi ni Facebook na yung video na pinapakita ko is above average. Ibig sabihin, maganda yung video na pinapakita ko. Ngayon naman, pagdating sa engagement rate ranking, sabi ni Facebook, below average. Ibig sabihin, kukonti yung nag-engage doon sa page. Ibig sabihin, kukonti yung nagko-comment doon sa comment section or kukonti yung nanonood ng video. Okay, kaya makikita mo, bottom 35% of ads. Ibig sabihin, walang masyadong engagement. Okay, pero in terms of conversion rate ranking,
average naman siya, so goods naman siya. Pero kung mapapaganda ko pa to lahat ng tatlong column na to, above average, above average, above average, mas maganda yung aking ads na pinapakita sa newsfeed. Kung mapapansin nyo dito, ito yung sinasabi ko sa inyong CPM, yung cost per 1,000 impressions, ito kamukha nito, 143 yung binabayaran kong CPM dito. Ito kamukha nito, 2 pesos lang. Ito kamukha nito, 2. Ito, 152. Ito, maganda to. Tatlong average. Dalawang average, tsaka isang average. Ngayon, itong iba na to, wala pa masyadong data, kaya wala pa kayong makikita dyan. So, ganun po siya. Ganun po ginigradean po ni Facebook ang inyong mga ads. Okay, now, doon naman tayo sa sinasabi ko na yung anong tawag dito, yung learning limited, no? Hanap tayo ng learning limited na ads or na ad set para makita niyo yung ibig ko sabihin. Learning limited, ito. Share ko lang yung screen ulit. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo na learning limited. Pagdating dito sa ad set level, makikita nyo dito na learning limited. Ito learning, ibig sabihin, kalalaunch ko lang din kasi ito, November 4. Tapos ito, nag-launch na ng October 25 na nag-launch to. So makikita mo dito may 16 purchases na. Ang budget ko na dito is 1,000 pesos. Yung iba, 100 pesos ko lang yung nilalagay ko dyan. Ito, 5,000 pesos na. Ito, naka-cost cap kasi ito eh. So, makikita nyo learning limited. Ibig sabihin, tingnan nyo, kahit at this budget, na 1,000, ibig sabihin kahit pa paano malaki na yung budget ko, nagla-learning limited pa rin siya. Bakit? Kasi tingnan mo yung number of purchases ko, 16 pa lang. Ang gusto ni Facebook, magkaroon ka ng at least 50 purchases bago ka maka-exit sa learning phase. So may makikita ka dyan. Ito, active. Ibig sabihin ito, kahit pa paano nag-exit na sa learning phase to. Kasi, pag maximum ko to, ayan naka 3,067 purchases na siya. Kaya, itong dalawang ad set, makikita nyo na parehong active na siya. Ibig sabihin ng active, naka-exit na siya sa learning phase. Okay? Ang budget ko na dito is 10,000 pesos. Tapos ito naman 1,500. So, meron na siyang 496 na purchases, etc. etc. So, so yan. Kaya makikita nyo, learning limited kasi nga, hindi pa siya nakaka-exit sa learning phase. Okay? So, mas naiintindihan po yung mas naiintindihan nyo na ngayon si Mark Zuckerberg kung paano kayo sino-charge ng inyong budget. Okay? So, let me go to the chat kung may mga questions dito. Miss Sarah, nasaan yung Telegram GC? Ito po, send ko po dito yung link na send ko na kanina, but let me send it over again. Ito po yung link ng Telegram GC po natin, Miss Sarah. Okay, and then ano po mas okay sa ads, photos or videos po, Miss Rose? Ganito po yan, Miss Rose, no? Ano ang mas okay, i-test mo. May tinatawag tayong ABT. Always be testing or test and verify. Hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo na maganda yung image. Hindi ko po pwedeng sabihin na mas maganda yung videos. Pero most of the time, videos po ang nag-work. No? But I'm not saying na hindi mag-work yung photos. Okay? So, test both, Miss Rose Cabente. Okay? Miss Che, kaya pala coach, minsan si FB Reels earned likes 100 and 350 per place. Nag-message, well done, try and create more like it. Ina-assess nila. Yes, Miss Che Barcelona. Meron po yang calculated na number of people who engage with your page and kinakount niya po yung per 1,000 impressions. Sa bawat 1,000 nag-i-interact doon sa content ninyo, sa page ninyo, or kahit sa Facebook profile lang ninyo, kina-calculate po ni Facebook yan. Merong computation sila dyan. Okay? Pag-aaralan niya natin sa day 5. Miss Che, no? Si Miss Sarina Eugenio, sir, any tips pala makonsider ni FB ang audience na maganda and ang bukod na pagiging engaging, ano po ba elements na dapat meron?
makukonsider na FB na audience na maganda? Number one, tinuro ko na kanina, Miss Zarina. Quality dapat yung videos na pinapakita nyo. Number two, engaging dapat yung videos na pinapakita nyo or yung content na pinapakita nyo. Number three, dapat may nagko-convert or may nagre-record na nabibigay nyo yung data kay Facebook na may bumili po sa inyo. Ituturo ko po yun sa day 3. Wait lang, inom lang ako tubig. Sarado. Okay. Now, ano yung makukonsider or yung tips para magkaroon ka ng mas engaging? Kailangan may sinosolve ka na problem, Miss Sarina. Ibig sabihin, people buy because they have an existing problem that needs to be solved. Ano yung problema na yon? Let's say, for example, if you are advertising skincare, ano yung problema na sinosolve mo para doon sa target audience mo? Ibig sabihin, baka may acne sila, baka may pimple sila. So, yun yung problema na sinosolve mo para sa kanila. If I may ask, anong industry mo para ma-check po natin kung ano yung mga usual na problema ng target audience mo. Or kahit hindi naman problema, kailangan mong ma-determine kung ano ba yung mga common denominator, bakit po sila bibili sa inyo. Okay? So, kailangan din po, kumbaga, ma-hook nyo na agad sila doon sa first 3 to 5 seconds po ng videos nyo. No? Ano po yung hook na ilalagay nyo po doon? Ituturo ko po sa day 3. Okay? Miss Weni Vergara, how to resolve this issue? Check po natin. Ad account is disabled. Kailangan nyo po pumunta sa anong tawag dito? Sa Ads Manager. Wag po kayo dito sa mobile, Miss Weni, kasi mahirapan po kayo dito sa mobile. Kailangan nasa Ads Manager po kayo. Okay? Kailangan nyo mag-submit ng request review para po maibalik po yung account po ninyo. Ito na yung sinasabi ko na kapag hindi kayo ad compliant, i-disable po ni Facebook ang inyong ad account or ang inyong business manager. And worst comes to worst, baka i-unpublish ang inyong Facebook page. Okay? If you want to follow the anong tawag dito? Yung ano ni Facebook, yung anong tawag dito? Advertising guidelines. Meron akong ginawa dito sa forum. No, punta lang kayo ng digitalhomey.net, yung aking website. Okay, pagpunta niyo ng digitalhomey.net, punta lang kayo sa forum. Click niyo yung forum, tapos punta kayo sa search, type niyo dito advertising or guidelines. Meta advertising guidelines. Ito, Meta advertising policies pala yan. Sorry. Meta advertising policies. Tapos click nyo lang sa drop down. Ayan, makikita nyo. Tapos basahin nyo po ito, Miss, ano pangalan nito? Si Miss Weni Vergara. Basahin nyo po kung ano yung mga kailangan ninyong i-follow na guidelines ni Facebook. Sinamary ko na lang po ito. No? Mahaba yon, pero sinamary ko na lang po yon para sa inyo. Okay? Para mas maintindihan po ninyo yung advertising guidelines po ni Facebook. Okay? Sir Carlo, paano po yung nasa real estate industry? Malabo po yung 50 sales in a week. Good question, Sir Carlo Sorara. It's a very good question. You don't need 50 conversions or 50 sales. What you need is 50 leads. Okay? Hindi mo kailangan ng 50 na bibili sa'yo sa loob ng isang linggo na tao ng real estate property. Kailangan mo ng 50 lead events or yung website lead conversion event. That's the reason why I am encouraging everyone to have a landing page for a lead generation campaign para mas refined po ang inyong target audience. Ang problema kasi dito sa real estate, no, sa real estate industry, matrabaho kapag messaging campaign, no? Lagi kayong nagba-back and forth nung client or nung prospect.
That's why I encourage everyone na magkaroon kayo ng landing page para hindi kayo nagba-back and forth alas 12 na nagre-reply pa rin kayo sa inquiry ng madaling araw. Pudpud na yung daliri nyo mula umaga hanggang hapon hanggang gabi nagre-reply po kayo doon sa mga inquiries. Masosolve po yung problema ninyo kapag meron kayong landing page kasi ma-automate niyo lahat. Okay? So, tama yung tanong mo, Sir Carlo. Paano ka magkakaroon ng 50 sales? Hindi po, imposible po na magkaroon ka ng 50 sales in 1 week. Ang i-optimize mo, leads. No? 50 leads in 1 week. No? But, doesn't matter kung 50 leads, but pwede mong i-follow yung 100 pesos Facebook ad strategy ko na course. Kahit na wala kang masyadong ganong kalaking budget, pwede ka pa rin sumabay. How many days you need to reach 50 sales? Depende po yung sa budget nyo, Miss Ana Ortega. Kung ang budget mo ay malaki, mas mapapabilis mo makuha yung 50 sales or 50 website conversions. No? Ideally, dapat 1 week na nakompleto mo na yung 50 conversions, but since kung wala ka namang ganong kalaking budget, it will take some time. Kung gaano katagal, I don't know. Depende yun dun sa data na ma-acquire mo. Okay? Miss Christine, bale, nasa video ads po talaga ano. Well, technically, kung gusto mo talaga ng mabilis na anong tawag dito na result, mag-video ads ka talaga. Kasi nandoon na yung lahat ng ano eh. Nandoon na lahat ng kakailanganin mo i-explain doon sa clients mo or doon sa prospects. Sir, si Meta 5,400 quotation niya sa akin, okay ba yun mag-turn sa... Ano yung 5,400 quotation? Mag-turn to sales yun? Salamat. Hindi ko mag-gets Miss Roxanne yung 5,400 quotation. Coach, kapag po ba gumamit ng background music na muted due to copyright, nililimit po ba ni FB yung makakita na ads ko? Probability po doon, Sir Chris Lawrence, no? May potential na ma-reject yung ads mo and may potential na hindi rin panoorin yung videos mo kasi may mga tao din na gusto nila may audio, no? So baka mamaya walang audio, so parang scroll up na lang. So I would suggest na huwag kayong gagamit ng mga may copyright infringement na anong tawag dito na audio. O kaya yung video dapat legit yung binili nyo talaga yung ano yung halimbawa sa CapCut. So kailangan pro yung gamit mo doon, no? Drop shipping po need extra income. What do you mean po, Miss Christine? Sir, same po ba ito sa yung ads mo is placed abroad or iba yung metrics if not paid siya kasi yung ads? Pareho lang po sila, Miss Risa. Pareho lang kinakalculate ni Facebook. Magkaiba lang yung cost. Mas mababa ang cost sa Pilipinas, mas mataas ang cost sa US. Ang average cost per 1,000 impressions dito sa Pilipinas, roughly 250 pesos to 350 pesos across all industries. Sa US po, ang average cost per 1,000 impressions, roughly mga $15 to $20 to $25. Yun yung average. Pagka nagkaroon ka ng cost per 1,000 impressions na let's say nasa 500, 700 pesos, mataas na yun. Especially kung mataas yun kasi kapag competitive yung industry mo or competitive yung niche na tinatamaan ng ads mo. Okay? So, ganun po siya. Coach, I don't know why, but hindi pa rin ako makapasok sa Telegram. I-click the join the group but ayaw mag-proceed. I would suggest, Miss Sarah, anong tawag dito? Restart your mobile phone. Okay? And, I don't know, bakit hindi ka makapasok sa Telegram, but siguro restart your mobile phone. And then, let me know kung ano yung nakikita mo, send mo yung screenshot dito. Another question, Coach, hindi ko po kasi maklaim yung page ko, nakalink po kasi sa IG account ko. Ang lumalabas po is IG username and password is invalid. Mas okay po ba na wag ko nang i-link sa IG para maklaim ko yung FB page? Pwede.
Kahit na hindi mo na anong tawag dito, wag mo na i-claim yung IG. So okay lang 'yon. Kung talagang hindi mo maalala yung password ng IG, so if that's the only way you can add your page, then so be it. Pag nag-boost ako choosing sales tapos 5,400 per week payment, hindi ko mag-gets po yung ano, pwede kitang ano, Miss Roxanne, i-unmute. Roxanne Ortiz. Ayan, unmute kita. Go ahead. Hello, sir. Kasi Apo. pa nag-aano ako na, di ba nagsiset up na ako ng boosting. So, pinipili ko yung sales. Binibigyan niya ako ng quotation ng 4,000, ay 5,400 a week. Ay, 5 days actually. 5 days lang pala yun. Ano bang ginagawa mo? Hindi ko Lifetime budget? yung di ba pag na-set up ko na po, tapos yun sa payment, sa pinakadulo na ako. So, binibigyan niya sa akin, yun, ganun, parang ano, basta 5,400. Dati nga ano 5,200 eh. Tapos ngayon 5,400 a week. Saan ka Ay, nakatingin? Sa Ads Manager o doon sa payment option? sa ads manager, tapos doon na ako sa payment option. Sige, share mo nga yung screen mo para makita natin. Teka lang po. While you're sharing your screen, sagutin ko yung mga nanditong questions. Kasi pag pumunta ako niya, nag-ano ako sa ads. Ano ba yun? Teka lang. Sige, share mo yung screen mo para Hindi ko makita. pa siya ina-avail eh. Kasi sabi ko parang hindi ako kasi sure kung tama. Baka masayang lang kasi. Kasi I would assume lifetime budget yung chinecheck nyo. Hindi siya daily budget. O kunyari po nag-create ako ng ganito, nag-create Sige ako po, ng, share nyo po yung screen nyo, ma'am. hindi pala ako, sorry. Wait lang Sige po. Okay, share screen. Share screen. Okay po. Kunyari nandito ako sa, dito ako sa sales, nag-ano ako ng sales. Hmm. Tapos, ano ba yun? Basta pag nandito po ako sa sales, tapos ang pinakadulo na niyan, pag magbabayad na, bayaran na, parang 5,400 yung binibigay sa akin budget. Parang bago yun. Di ko siya magets. Parang, teka lang po Isa kasi kinakalikot ko lang kasi ito eh. So, parang ganun. Ito, Sige. Balikan advantage. kita dyan mamaya. I-stop sharing ko muna. Ah, Hanapin nyo muna habang nagdi-discuss ako. Tapos, pagka nakita nyo, ipakita nyo sa akin sige after. po, sige po. Okay? So, sagutin ko muna yung mga tanong. Si Miss Rose Cabente. Ay, May sir, advantage. ito na po, sir. Sige, Nandito. go ahead. Pakita nyo. Teka lang. Sorry. Sige pa. Ito na siya. Ito, parang din na sa campaign budget. Tapos ito yung Okay. 800 a day. So, Okay. pwede ko dahil maximum ng 1,400, weekly spend 5,600. Asan dyan? Ito po, ito, this one. Okay. You'll spend an average of 800 pesos per day. Your maximum daily spend is around 1,400 and your maximum weekly spend is 5,600. Kasi if you do the math, if I'm correct so 800 times 7 ba? Ayun 800 times 7, that's 5,600. Yes po. Ibig sabihin, Ano po ba to? Magte-trend po ba to ng sales? Kasi ang inano ko, di ba parang sales campaign? bali kung sales campaign yan, sales talaga hanapin yan. Ngayon, yung sinasabi dun sa baba na and your maximum weekly spend is 5,600 because if you multiply 800 pesos times 7 days, that's 5,600. Yes po. So, okay po ba to, sir? Opo, depende sa budget po ninyo. Depende sa willing kayong ilagay na budget per day. So kung lagay Yes, mo, kunyari po, inavail ko naman siya. So, magte-turn into sales talaga siya or hindi pa hindi rin? po, hindi po. Ang calculation dyan ni Facebook, ang sinasabi sa ni Facebook dyan, Mm. if you do the math, 800 pesos times 7 days, that's 5,600.
Now, i-reduce mo yan to 100 pesos. Bawasan mo ng, gawin mo 100. Ayan. So, i-click mo lang kahit saan dyan. O, yan o. If you do the math, 100 pesos times 7, that's 700 pesos. That doesn't guarantee na this will bring you sales. Okay. So, Okay? wala, bali-bali-wala lang din po yun, no? Opo, hindi niya nilalagay doon na maglagay ka ng 5,600 pesos para magkaroon ka ng sales. Kina-calculate na niya lang kung magkano yung mauubos mo in the next 7 days. I see. Okay That po. doesn't guarantee your results that this campaign will bring sales to your campaign. Well, depending on your ads, if it is converting or engaging or quality yung ads na pinapakita mo. That's how I it see. goes. Okay po. Okay? Thank you. Okay. So, yun. Hopefully, nagkaroon ng clarity. And sige, proceed tayo kay Miss Rose. May advantage po ba pag nag-run ng laptop, mag-run ng ads kaysa sa phone? Yes, definitely. Kasi pag sa mobile phone po, napakahirap gamitin ng ads manager. And hindi mo siya ma-maximize yung lahat ng settings. Okay, so Miss Christine, sabi niyo po kasi may problem na sinasolve pag nagpo-post ng ads. Paano po kaya atake sa pag-dropshipping? Well, depende dun sa product na binibenta mo. Ano yung product na binibenta mo? So kung may product ka na, let's say, ano ba yun? Skincare. Then, kung anong problem yung sinasolve mo doon sa target audience mo, dapat your ads will be tailored fit to doon sa skincare na product na binibenta mo that will solve a problem of your target audience. Make sense? So, yan, beauty products po, madalas may maraming engagement or meron pa po. Gumagamit po ba kayo ng ibang lead software app, Coach, aside sa FB? Yes, gumagamit ako ng website, Wix. Gumagamit din ako ng landing page, Funnelfy yung gamit ko. So, yun. Miss Ann Ortega, dati ka ba nag-a-ads? I think na-experience ko na yan noon. Sinasabi ni Meta na dapat mas mataas. Okay, ito yung kanina kaya, no? Nakadepende pa din ba sa quality ng ads yung guarantee ng results sa engaging? Yes, 100% Sir Michael. Kaya, simple lang masagot yung tanong ninyo eh. Coach, ano yung maganda targeting? Walang magandang targeting. Ang maganda, pagandahin nyo yung ads ninyo. Okay, kasi pag sinabi ko sa inyo na ito yung best targeting for you guys for dropshipping. This is the best targeting for real estate agent. This is the best targeting for anong tawag dito? For financial advisors. For ito maganda to, itong travel agency, ito yung mga targeting nyo. Always test and verify. Never assume that this audience will work. Meron pa nga eh. Merong mga audience na tipong hindi mo aakalain na magwo-work. Halimbawa, nasa skincare product ka tapos ang ita-targetin mo banks and industry. Napakalayo nung targeting options pero nagwo-work. So always test and verify. So nakadepende sa ads niyo yung guarantee ng result na makukuha nyo, Sir Michael, no? Coach, saan po ulit yung ina-accept yung Facebook lead generation terms of service? Nandoon po sa ad set level. Sa baba ng page. Pagpunta mo ng ad set level, nandoon sa baba ng page. So pagpunta mo dito, ang tawag dito, hanap ako ng ads manager. Yung ina-accept yung lead generation terms and service, dito mo siya makikita. Pag-create mo, leads, continue, manual leads campaign, continue. Then pupunta ka sa ad set level. Tapos ito, yung kunyari ito yung Facebook page ko, tapos view terms, yon. You've accepted Meta's lead terms ad. So hindi ko na kailangan i-accept. I-click mo lang to, then mapupunta ka na doon sa ito. Kailangan mong i-accept yan. Okay? Miss Abby, Coach, pwede ko na i-edit yung campaign para mag-budget increase pag nag-learning limited na. Ito Miss Abby, no, yung problema diyan sa vertical scaling. Hindi na ako nagve-vertical scaling eh. Ang ginagawa ko, yung 100 pesos Facebook ad strategy, pinababayaan ko yung ad set level kahit nag-learning limited na. Dinoduplicate ko yung same ad set
into a new campaign. Okay, if you take a look at doon sa dito sa ano ko, sa forum, pag pumunta ka ng forum, tapos tinype mo dito ₱100, lalabas dito yung ano, yung ₱100 Facebook Ads strategy. I-click mo 'to, click mo yung download, tapos mapupunta ka dito sa document or sa PDF file. Tinuro ko dito kung paano mo siya ite-test. So start ka muna sa ₱100, isang broad open audience, saka isang interest targeting. Tig ₱100, tapos 1 ad. Okay, tig 1 ad yon, isang campaign lang. Tapos preferably ₱5,000 per month, but kung mas may budget ka, gawin mo ng 10,000. Tapos pagka minimum tolerance is 3 days. 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. And then makikita mo yung learning limited, wag mong gagalawin yung ₱100. Okay, just duplicate the ₱100 into a new campaign. And then run a validate campaign with a ₱1,000 budget. Now, once you have the ₱1,000 budget, pwede mo na siyang scale into validate ABO or validate CBO. Okay, ABO stands for Ad Set Budget Optimization. Ibig sabihin yung budget mo ay nasa ad set level. Tapos scaling validate CBO, ibig sabihin nasa campaign budget optimization yung budget mo. Tapos ganun pa rin, 3 days maximum tolerance, 5 to 7 days maximum, 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. Ngayon, kung meron kang website, magagawa mo tong TVS method, yung test, validate, and scale. Magagawa mo tong cost cap kapag meron kang website or landing page. Kung wala kang landing page or website, hindi mo magagawa ito, yung cost cap, tsaka yung daily unique reach. Hindi mo magagawa yan kapag messaging campaign ka lang. So, ganito yung overall campaign framework. TOF testing, tapos validate, tapos cost cap bid, and then daily unique reach. Ayan. So, if you want to learn this lesson live, just go ahead and go to my website. Nandoon po yan sa online courses. Tapos, ito po siya. ₱100 Facebook Ad strategy if you want to learn this lesson live. Okay, so 2 more questions na sasagutin ko. Ano po difference ng advantage audience and target audience? Ano mas effective sa dalawa? Test and verify. Always test and verify. Anong difference? Difference ng advantage audience, ibig sabihin you let Facebook to find the best audience for you. Kapag ka naman manual target audience targeting, ibig sabihin nun you are telling Facebook that, hey Facebook, this is my audience targeting. Okay? Anong mas okay sa dalawa? You test them both. Sa interest targeting, ilan po ang mas advisable na ilalagay sa demographics? Magkaiba po yon. Interest sa demographics, magkaiba po yan, Miss Rose. Pag interest lang. Demographics lang. I would suggest one interest, especially kung nasa million ang audience size niya. Halimbawa, ang audience size niya ay minimum is 2 million up 2 million to 10 million, mas mataas, mas maganda. Okay? One interest is enough, especially kung malaki yung audience size niya. Ngayon, pwede naman na multiple interest targeting pero dapat similar sila. Okay? Ako hindi ko na masyadong pinoproblema tong interest targeting. Okay, ang ginagawa ko ngayon broad open audience targeting. Ibig sabihin wala akong sineselect na interest. Although sa testing, may sineselect ako tsaka yung meron at wala. Pero ang nag-i-spend ako ng time doon sa ads. Hindi ako nag-i-spend ng time doon sa interest or demographics targeting. Hindi ako masyadong anong tawag dito? Hindi ko masyadong kinakalikot yung ad set level in terms of targeting. Yes, pwede po, Miss Ann Ortega. Pag kinilik nyo po yon, may download button po dyan. Ayan po. Oh. So pag na-click nyo po yan, punta nyo lang po yung forum ko, tapos meron po dito download button, mata-download nyo po yan, yung PDF file. Ngayon kung gusto nyo panood yan ng makita yan ng live, pwede kayong mag-join dun sa course.
Sir, okay lang 100 pesos lang for starter? Yes. 100 pesos per day. Diyan po ako nagsimula. 100 pesos. Nagwo-work po yan. I can guarantee you na nagwo-work po yan. Hindi yan sabi-sabi lang. Nagwo-work po yung 100 pesos na yan. Ipapakita ko sa inyo para maniwala po kayo. Ayan po. I-share ko po yung screen ko ulit. Ayan o. So, 100 pesos. Ayan o. Itong ad set na to, 100 pesos lang yung budget niya. Ayan, meron siyang dalawang purchase. Ito namang ad set na to, 100 pesos. Meron siyang dalawang purchase. Tapos dito sa baba, meron tong 15. 100 pesos lang din yung budget ko dyan. Okay? So, ideally, one ad set, one ad. Ayan o, one ad lang yung nasa loob. Okay, for 100 pesos budget. Okay, sir, real estate po kasi pag nagka-broad audience, puro mga judgment po nag-i-inquire. Judgment po yun kasi po, hindi po broad masyado yung or masyadong generic yung ads po ninyo. Okay, pag masyadong generic yung ads po ninyo, you are selling to everyone, you sell to no one. Ganun lang po siya, Miss Rose. Kung postahan tayo, Miss Rose, pag in-audit ko yung ads mo ngayon, ang nakalagay doon, yes, sa forum po madadownload na Miss Ana Ortega. Send ko po dito para makita po ninyo. Pag in-audit ko yung ads mo, postahan tayo, Miss Rose, ang nakalagay doon, inquire now. Real estate, we are ABC Properties. Tapos nakalagay doon, kung magkano yung presyo, tapos kung magkano yung, kung ano yung, saan located, yun. Postahan tayo yung nakalagay doon. Okay? So, hindi na po ubra yung ganun mga ads sa ngayong kung dati nag-work po yan, ngayon hindi na mag-work yan. Kasi mas gusto ng tao ngayon, tailored fit para sa kanila. Kung nasa real estate ka, sino yung target market mo? Kailangan mag-isip ka, sino yung papakitaan mo ng ads na to? Call center agents ba? OFW ba? Business owner ba? Mahilig ba sa crypto? Mahilig ba sa kotse? Mahilig ba sa travel? Kailangan tailored fit yung ads mo doon. Kaya bukas magkakaroon tayo ng market research how you can tailor fit your ads to your target audience. Okay, so tomorrow we'll have another session. We'll set up a campaign. Wag kang mawawala, Miss Roxanne, kasi tomorrow we will set up your Facebook ad campaigns from scratch. And then we'll be doing a market research from your based on your target audience or demographics. Okay, maraming salamat everyone and see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Same time, check your emails, check your spam folder kung doon pumapasok. And yeah, see you tomorrow. And i-upload ko itong video doon sa dashboard po ninyo. Maraming salamat and good night.